Muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? De los seres que ya no están en este mundo. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Babala lang bago tayo magumpisa, ang mga videong itatampok namin sa gabing ito ay disturbing at maaaring makaistorbo sa tulog niyong mahimbing. Drag Me to Hell. Ang Mindseed TV ay isang self-funded channel na pinatatakbo ng isang team ng ghost hunters at mga paranormal experts. Sa video na ito, pinuntahan nila ang isang cabin sa Michigan. Eleganteng tignan ang cabin mula sa labas nito. Ngunit sa loob, kay raming kababalaghang nagtatago. Pagpasok pa lang, napakaraming deer heads at antlers sa paligid. Kaya binansagan nila itong Haunting Purgatory. Ayon sa kwento, naglilinis lang daw ng baril ang may-ari ng bahay nang bigla itong pumutok at tumama mismo sa ulo ng kanyang best friend. Dito raw nagsimula ang mga misteryo. Pagkapasok sa cabin, ang una nilang ginawa ay mag-ikot at magtanong-tanong sa bawat pasilyong pinapasukan kung may kaluluwa bang nais makipag-communicate sa kanilang team. Mayroong sumagot agad. Are there any paranormal entities here that would like to communicate? Hinala ng team, ang kaluluwang namumugad sa cabin ay ang kaluluwa ng best friend ng cabin owner. Noong una, medyo hopeless ang team dahil wala namang nasasagap ang kanilang EMF devices, pero hindi naman sila manhid. Ang mga katawan nila mismo ang nagsasabi kung mayroong kakaiba. At dahil nga wala pa ring nababasa ang mga EMF devices nila, napagdesisyonan na nilang magsagawa ng demon board or Ouija board test. Nagsimula ang kanilang mga pagtatanong ngunit walang sumasagot. Ang sumunod nilang ginawa, ang blindfold test, kung saan habang naka-blindfold si Colt at heightened ang kanyang mga senses, mas maigi niyang matatranslate ang nasasagap ng spirit box. Pansining maigi. How did you die? Horrible. Hindi man diretsahang sumagot ang spirit box, konektado pa rin ito sa mga ibinabatong katanungan. Maya-maya pa lumabo na ang sinasabi ng spirit box. Napagdesisyonan nila munang lumabas at mula doon magtanong sa spirit box. Nang wala pang malinaw na sagot, tinapos na nila ang blindfold test. Ngunit noong inaakala nilang wala nang kakaibang magaganap, nangyari ang di inaasahan. Pinag-uusapan na lang sana ni Colt at Casey ang gagawin nilang prism test sa basement ng cabin nang biglang nadapa si Tanner. At malinaw na hinatak siya papalayo mula sa mga kasama. Pagkatapos, in shock si Tanner at hindi makausap ng maayos ng kaniyang mga kasama. Pinili na lang niyang maupo sa isang sulok. Makikita natin sa mga mata niya ang takot. Naiyak na si Tanner at pinag-iisipan na halos ang pag-quit. At this point, suko na siya. Alam na niya kung anong meron sa Haunting Purgatory. Gayunman, pinagpatuloy pa rin nila ang prism test. Kahit pa sabihing hindi magiging upset ang entity sa cabin, maiiwan sa tatlo ang takot hanggang sa kanilang pag-uwi. Acacia Tree. Ang susunod na video ay nagmula sa YouTube channel ni Donsky Ghost TV. Isa siyang Filipino ghost hunter na nagmula rito sa Pilipinas at sa videong ito, dinalaw nila ang isang kalsada sa Bulacan, kung saan may sabi-sabing may pugot na ulong nagpapakita malapit sa isang pinutol na puno ng akasya. Ang puno ng akasya ay pinaniniwalaan sa Pilipinas na tirahan ng mga maligno at kaluluwa. Maraming kwento tungkol dito kung saan ang mga tao ay nakakakita ng iba't ibang klase ng nilalang, lalo na sa kalaliman ng gabi. Ang mga unang parte ng video ay ginugulang nila sa paghahanap sa sinasabing puno ng akasya. Ang sabi sa kwento, kaya raw nagpapakita ang pugot na ulo rito o maligno ay para manggulo sa mga nagdaraang motorista. Paghihiganti raw ito dahil sa walang pakundangang pagputol sa puno.
Gaya ng ibang ghost hunters, ang team ni Donsky ay gumagamit din ng EMF signals sa paghahanap ng kaluluwa sa paligid nang kakailanganin na ang EMF app. Nawala daw bigla ang kanyang app. Hindi kaya dahil ito sa mga kaluluwang nasa paligid? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iimbestiga ay minabuti muna ni Donsky ang mag-shoutout sa kanyang mga fans. Ang hindi niya alam ay may nakuhaan na pala siyang kakaiba sa likod niya habang binabati niya ang kanyang mga fans. Mula sa kawalan ay biglang rumehistro ang kalahating katawan ng babae na nakaputi. O maaaring lalaking nakabarong na wala namang ulo ang naglakad sa likod niya. Shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan. Yung sila si Legaspi, sila Tuni. Hindi malinaw sa video kung ano talaga ang kanyang nakunan, kung white lady ba o lalaking walang ulo. Pero ang sigurado, ang hinahanap niya ay nagpakita sa kanya. Ano kaya ang naging reaksyon ni Donsky kung nakita niya mismo ang nilalang na dumaan sa likod niya? Kalaunan nakahanap sila ng masusukal at matataas na damo at sinubukan nilang pasukin ito. Patuloy pa din si Donsky sa paghahanap at pagtawag sa sinasabing maligno. Sa buong akala niya ay wala siyang nakuha, pero nagkakamali siya. Nang wala nang makuhang activity sa paligid ay minabuti na nilang tapusin ang investigation. Sa kasalukuyan, meron na siyang 30,000 subscribers kasama ang Goosebumps Top 5 sa mga nag-aabang sa mga misteryong maaari pa niyang matuklasan. Kung nais niyo pang panoorin ang iba sa kanyang ghost hunting adventures, check out niyo ang kanyang YouTube channel na Donsky Ghost TV at samahan natin siya sa kanyang pag-iimbestiga. The Ghost on the Fridge. Ang video na ito ay nirepost lang ng nirepost hanggang sa kumalat sa internet at ang clip ay kuha mula sa isang Japanese television show. Walang sino man ang nakapansin sa pangyayaring ito habang umi-ere ang palabas ng live. Sino nga naman ba ang tumututok sa mga sulok-sulok ng frame? Kaya naman mabilis makaligtaan ang ganito kaliit na detalye. Ngunit napakalaking kababalaghan. Talasan mo ang paningin at titigan mo ang refrigerator na nasa gilid ng babae sa telebisyon. Handa ka na bang makita, bulaga? Sumilip ang nakakakilabot na mukha. Pwede namang crew member lang ito ng TV show na hindi sinasadyang mahagip ng camera. Pero ganyan ba ang ayos ng isang taong nagtatrabaho sa telebisyon? Maputla ang balat at dilat na dilat ang mata. Gulat ang mukha, parang hindi inaasahang may makakakita sa kanya. Nang dahil sa nakakakilabot na itsura nito, nagtataka ang iba na baka nga hindi ito isang tao. Ikaw ba kinilabutan ng makita? May naramdaman ka bang kakaiba? Physical taunting and haunting. Kung mahilig kang mag-gym para magpalakas ng katawan, manghihina ka rito. Ang video na ito ay galing kay Emily Ruiz at ipinost naman sa TikTok ni Carlos Ruiz. Mula daw ito sa babae niyang kaibigan na maririnig na nagsasalita sa footage. Ang footage ay mula sa CCTV camera ng isang gym kung saan napakaraming kakaibang bagay ang nagaganap at hindi mabigyan ng matalinong paliwanag. Keep in mind na ang lahat ng ito ay nangyari habang may liwanag pa. Isang lalaki ang walang kamalay-malay na nagpapapawis habang nangyayari ang lahat ng ito. May isang equipment ang gumalaw bigla. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Gumulong mag-isa ang isang medicine ball. Nahalata na ito ng lalaki nagpapapawis. Dahil rito, siguro ay kinilabutan siya kaya napagpasyahan ng umalis. Pinulot niya ang kanyang towel at bag at nangakmang papunta na siya sa exit. Bigla-biglang, pati ang mga nanunood sa CCTV footage ay hindi mapigilang mapasigaw. Dahil maliwanag at bukas ang mga bintana, masasabi nating baka dahil lang sa hangin kaya gumalaw mag-isa ang ilan sa mga gamit. Ganoon pa man, tandaan nating mabibigat ang mga bagay na kusang gumalaw, lalo na ang medicine ball.
na hindi basta-basta mapapagulong ng hangin. Sa umpisa ng video, ang di napansin ng marami ay mayroong sumilip sa likod na bahagi ng gym kung saan makikitang maya-maya ay namatay mag-isa ang ilaw. Tao nga lang kaya ito? At sa sinasabing ghost attack, ang hirap pagdudahan ng nangyari. Maaari ngang nagpapanggap lang na natumba at hinihila ang lalaki. Ngunit base sa kanyang galaw, malinaw na may puwersa ang humila at nagpatumba sa kanya. Ito ay mga movements na hindi basta-basta mapepeke ng iisang tao. Pero sige, kung hindi pa sapat ang mga nakita mo, hahayaan kitang magduda. Kung hindi ito isang paranormal ghost attack, ano ito para sa iyo? Comment down below. Ang susunod namang video ay orihinal na nanggaling sa nabura ng Reddit post ni user DanielGuy00. Sa video na ito, makikita ang mga regular teenagers na nakatambay lang sa harap ng isang eskwelahan. Ang sabi, dati nila itong school at naisipan lang nilang bumisita. Sila ay animo casual lang na nagbibiroan at nagkakasiyahan. Kaso nagambala ang kanilang hangout nang mapansing may nanonood sa kanila. Sa tabi ng isang puno, malinaw na nakatayo ang silhouette ng isang figure. Medyo malayo ang kinatatayuan nito dahil kailangan pang i-zoom in ng mga lalaki ang camera para maayos itong makuhaan. Agad itong kinatakutan ng mga magkakabarkada. Dahil katabi ito ng mataas na puno, may sapat na reference tayo para masukat ang tangkad nito. At hindi ito katangkaran. Ang totoo nga, singtangkad ito ng batang nasa edad 3 to 7 years old. Ngayon ang tanong, anong ginagawa ng isang bata sa harap ng elementary school sa kalagitnaan ng gabi? Ang mas nakakatakot pa, nagtataas na ang boses ng magkakabarkada pero walang response, ni boses o ni kilos ang natatanggap mula sa figure. Tahimik lang itong nakatayo at parang nakatingin sa kanila, handang lumipat anumang oras. Hindi kaya manika lang ito? At bakit naman may mag-iiwan ng life-sized doll ng isang bata sa oras ng gabi? Siguro ay sinasadya ito para makapanakot. Pero heto nga, dahil mga bata naman ang kadalasang nasa elementary school, dahil siyempre dito sila nag-aaral, hindi kaya kaluluwa ito ng isang batang dati ring mag-aaral dito at ngayon tuwing gabi, nagbabantay lang siya, nagmamasid sa tabi ng puno. Shadow of an old lady. Dinalaw ng ghost hunter / YouTuber na si Crizel Luna ang isang abandonadong bahay upang tignan kung may paranormal bang mga pangyayari dito. Kung titignan pa lang kasi sa labas ay talagang nakakapanindig balahibo na ang itsura ng bahay. Ayon sa kwento, ang abandonadong bahay na ito ay pagmamay-ari ng isang matandang babaeng kamakailan lang namatay. Ang sabi ay dito ipinanganak ang matanda at doon na tumira hanggang sa unfortunate death nito. Kahit kakaiba na sa pakiramdam tignan ng bahay mula sa labas, minabuti pa ring pasukin at imbestigahan ni Crizel ito. Ang hindi niya alam, saka pa lang makikita ang tunay na kababalaghan pagkatapos niyang ma-upload ang video sa YouTube at mapansin ng kanyang mga taga-subaybay. Habang kinukuhaan niya ang isang bintana sa matandang bahay, kasabay niyang itinanong kung may mga entity bang naninirahan dito. Walang sumagot, ngunit tignang maigi ang bintana. Isang anino ang nagdaan sa bintana. Mabagal na mabagal lang kaya hindi masyadong mahahalata. Ngunit malinaw na figure ito ng mistulang tao. Haka-haka ng mga viewers, posibleng squatter ito na nagtatago at balihim na tumitira sa abandonadong bahay. Ngunit ang iba, naniniwalang ito ay anino o kaluluwa ng matandang babaeng dating naninirahan sa bahay na ito. Ikaw, ano sa tingin mo? Kung meron ka rin nakuha ng kakaiba gamit ang inyong camera, huwag na kayong matakot ipadala ito sa aming FB page na Goosebumps Top 5 kasama ang inyong mga karanasan at kwento. Huwag din mahihiyang mag-subscribe, mag-like at mag-komento dahil tunay kaming taong magbabasa at makikinig sa inyo.
Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapintig balahibong video. Maraming salamat sa panunood. Panoorin nyo na din ang video na nilabas namin last week. Dito lang sa Goosebumps Top 5.